Masayang-masaya naman si Jennifer sa ibinalita ko dahil nga may character development na siguro ko. See, told ya, you just need to calm down. Wika naman niya habang ngiting-ngiti sa akin. But I can't stop myself na magalit. Wika ko naman kay Jen. Basta isipin mo lang na gusto mong magpaturo kay Sean dahil pag hindi mo inisip yon magiging miserable na ulit ang mga buhay natin. Wika naman niya sa akin. Bumuntong hininga naman ako dahil lahat naman ng sinabi ni Jen sa akin ay totoo. I just need to calm myself down. Okay, fine. Pero nga pala, ngayon tayo aalis sa isla. Wika ko naman habang nakangiti ng malapad kay Jen. Are you serious? Wag na lang natin gagawin yun kasi naman 'di ba? Parang super delikado ng gagawin natin at baka pag nalaman ni Apollo ang gagawin, eh di magagalit ulit siya sa atin. Wika naman ni Jen. Hey, you know what's our plan at hindi magbabago yon kahit na nagkamabutihan na kami nila Apollo. My goal now is to find out what's going on to Ate Sam. Wika ko naman habang seryosong nakatingin kay Jen. But if you're hesitant to go with me, you can stay here naman for your safety. Dagdag kong wika naman kay Jen. Don't make me feel guilty. Wika niya naman sa akin. I did not make you feel guilty dahil kaya ko naman gawin yon. Mag-isa, babalitaan na lang kita. Wika ko naman kay Jen. Bumuntong hininga naman siya at parang nalungkot. Hey Jen, it's really okay. Wika ako naman sa kanya. No, I won't leave you. Alam ko may purpose lahat ng gagawin mo and I trust you. Wika naman niya. Ngumiti naman ako kay Jen. So, are you ready? Tanong ko naman kay Jennifer. Tumango siya bilang tugon sa akin. And wait lang pala, I want to update my baby boo para hindi siya mag-alala. Wika naman niya sa akin. Hoy, ang landi mo naman. Wika ko kay Jen. Umirap lamang siya at kinuha na ang cellphone niya. Nag-empake ako ng ilang gamit. Nagbihis na rin ako. Naka-white shirt at saka sexy shorts at naka-heels. So hot, bitch! Wika naman ni Jen. Naka-heels na rin siya and she also wears her Prada outfit. Tara na, let's get takas na. Wika naman niya sa akin at umalis na kami. Dahil nga maraming buhangin kasi dagat at naka-heels pa kami kaya mahirap maglakad. Oh my, ganito pala kahirap mag-heels sa beach? Reklamo ko naman. Grabe naman this. Wika naman ni Jen habang pinipilit na makaalis sa kinatatayuan niya. Inabot kami ng 1 oras at maya-maya pa, nakarating na rin kami sa mga bangka. Marami ring bangkerong nandito. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong naman ng isang lalaki na medyo may pagkabata pa naman siya. Can you hatid us sa kabila kasi babalik kami ng Maynila? Wika ako naman. Tara na po, wika niya sa amin. Dali-dali kaming sumakay ni Jan at umalis na. May dala kaming pera dito, just 120k lang naman. At pera to ni Apollo. Bahala siya, ba't ba kasi sa akin to pinahawak eh? Magkano po bang pamasahin namin here? Wika na Jan habang nakangiti kay kuya. Ay, libre ko na po ito. Wika niya sa amin habang nakangiti ng malapad. Kuya, no. Wika naman ni Jan. Wag po kayong mag-alala, okay lang po. Wika naman niya sa amin. Ilang minuto lang, nakarating na rin kami sa kabila. Inalalayan niya kami na makakit sa itaas. Thank you po. Pwede po ba nababalik kayo dito bukas ng morning mga 6 a.m. po? Wika ko naman. Ay sige po, libre ko na din po. Yun sold na po ako sa ganda ninyo. Wika naman niya sa amin. Napangiwi ako sa sinabi niya sa amin. He is unbelievable. Wika naman ni Jen. Natawa na lamang ako. Maya-maya pa, agad naman kaming naghanap ng masasakyan patungo sa Cherry Blossom Street. Tamang-tama, Sunday ngayon. Mga Miss Beautiful, wika naman ng isang lalaki. Tumingin naman kami sa kanya ng may pagtataka. Kakaiba din itong lalaki na to. Saan kayo pupunta? Tanong niya naman sa amin. We're going to Cherry Blossom Street. Wika ko sa kanya habang nakangiti. Sa totoo lang, walang ruta ngayon papunta sa Cherry Blossom Street. Pero dahil maganda kayo, ako na mismong maghahatid sa inyo papunta sa Cherry Blossom. Wika naman niya sa amin. Oh good, let's go na. Wika naman ni Jen at tiningnan namin ang loob ng may motorcycle and something beside it. Kuya, what's this? Tanong ko naman sa kanya. Tricycle, wika naman niya. Tatango-tango na lang kami ni Jen at agad nang pumasok sa loob ng tricycle. This thing is amazing. I want my mom to buy a tricycle for me. Wika naman na ni Jennifer. Ngayon lang ba kayo nakakita ng ganito? Tanong niya naman sa amin. No, I saw it before but I don't know. Sinasakyan pala to. Wika ako naman.
Kahit province yung amin, we have taxi naman kaya hindi kami masyadong sumasakay sa tricycle. Ah, kaya pala naninibago kayo ma'am. Wika naman ng driver. Ilang minuto lang dahil parang nililipad na kami ng hangin dito. Yung buhok ko, di ko na alam kung anong nangyayari sa amin ni Jan. 50 pesos lang ma'am, wika naman niya sa amin. Bumaba naman ako. Nahilo pa talaga ako at muntik pa akong masuka dahil sa sobrang lakas ng hangin. Keep the change and buy something nice na pinto here para hindi ka makatangay ng wind. Wika ko naman sa driver. Salamat po, wika naman niya sa amin. Nga pala, kailangan mo kaming balikan here bukas ng umaga. Wika ko naman sa kanya. Tumango siya bilang tugon sa sinabi ko at nagpasalamat na ulit tsaka iniwan na kami. Are you alright, Jen? Tanong ko naman kay Jennifer. Yeah. Ba't hindi ko alam ha kung anong klaseng sasakyan yan? Akala ko roller coaster. Sambit naman na Jennifer. Nasusuka naman siya kaya natawa naman ako. Don't laugh at me. Sambit naman niya sa akin. I'm so sorry. I just can't hold my laugh longer. Wika ko naman. Pinaupo ko muna sa Jen sa upuan upang kumalma. So, saan tayo magstay? Sambit naman ni Jen. Ako nang bahala. We need to tell them our plan and they want to have fun just now. Gusto ko maglibot naman nila. Wika ko naman kay Jen. That sounds exciting. Wika niya naman. Nakaupo kami dito at kanina pa kami naghihintay dito. Minsan nga tinatawag na kami ng ibang driver pero we refuse at baka anong gagawin nila sa amin. Ano, darating pa ba sila? It's almost 1 hour. Sambit na dyan habang tinitingnan ang relo niya. I don't know. Makakatikim yan sila sa akin mamaya. Wika ko naman. Maya-maya pa dumating na sila habang nakangiti ng malapad. Bossing, long time no. Di niya na natapos ang sasabihin niya nang bigla ko siyang sapakin. You wasted my time, inis kong wika. What did you do, Astrid? Tatandang wika ni Jennifer na makita niya si Alas na nakahiga na at wala ng malay. Ay okay lang yan ma'am, sanay na sa bugbugan niyang si boss. Apakaangas mo talaga, bossing. Wika naman ni Butchok. Nga pala bossing, anong may paglilingkod namin sa'yo? Butit nagkita tayo dito. Wika naman ni Bornok sa akin. Give me your phone number. Wika ko naman. Nagtingin na naman silang apat. I mean, ibigay niyo sa akin ang cellphone number niyo para makontak ko naman kayo agad. Wika ko naman sa kanila. Nag-aagawan sila kung kaninong number ang ibibigay nila. Ako yung sunod na boss. Wika naman ni Gasgas. Ako, dahil matalik akong kaibigan ni Alas. Wika naman ni Makmak. Ako, dahil kami ang close ni Bossing. Wika naman ni Butchok. Wait lang. Wika naman ni Jennifer. May mga cellphone ba kayo? Dagdag pa niya. Wala. Wika naman ni Gasgas. Wala naman pala eh. Wika naman ni Jan. Naririndi siguro ito dahil nagbabangay na silang apat. Si Alas naman may cellphone yung maliit at tinatawag nila itong keypad. Number na lang ng boss ninyo. Wika naman ni Jennifer. Kinuha naman ni Gasgas ang cellphone ni Alas at ibinigay ito sa akin. Agad-agad ko namang kinuha ang cellphone number ni Alas at nilagay ito sa contacts ko. Done! Wika ko naman habang nakangiti. Yan lang ba ang sadya nyo dito, bossing? Tanong naman ni Makmak sa akin. Nope, hindi kami tatakas mula sa isla. Kung number lang ang pakay namin. Hello? Super layo kayo at super sakit ng mga paa namin. Tapos, number lang ang pakay? Wika ko naman sa kanila. May hideout pa kayo? We need to discuss this on a private place. Wika ko naman kinagasgas. Tumango naman sila sa akin. Ano nga ulit yon? Tanong naman niya. Sabi niya kailangan pag-usapan to sa pribadong lugar. Yung plano. Wika naman ni Jan. Sige. Nandun lang sa unahan yung hideout namin. Wika naman nila habang nakangiti. Hubarin niyo po muna yung mga sandals ninyo. Wika naman ni Bornok. Si Alas naman ginising na ni Makmak. O anong nangyayari? Saan ang sumapak sa akin? Wika niya habang hinahanap yung sumapak sa kanya. Si Bossing yon, Boss Alas. Wika ni Makmak. Ay, ikaw pala yon, Bossing Tisay. Wika naman ni Alas. Oy, bigyan nyo ng tsinelas ang Bossing nat. Ano ba naman kayo? Wika naman ni Alas at binigay naman yung suot-suot nilang tsinelas. What's this? Wika na Jen habang tinitingnan ng tsinelas na mangitim-ngitim na dahil sa sobrang dumi nito.
Tsinelas. Ganyan talaga yan dahil hindi naman yan nilalabhan. Wika naman ni Makmak. Napilitan naman kaming isuot ang mga tsinelas nila na Spartan, kulay pula na magkakaparehang lahat. Paano kaya nila na-find out kung kanila ba talaga tong tsinelas o hindi? Bossing, malayo-layo pa to. Ang buhati na lang ba namin kayo? Tanong naman ni Alas sa amin. Wag na, kaya na namin to. Sambit ko naman kay Alas. Nga pala, bossing, sino tong magandang kasama mo? Tanong niya naman. I'm Jen. Don't ask many questions. I'm so irritated with your voice. Ines na wika ni Jen. Natawa naman si Alas dahil sa kasungitan nito. Grabe naman ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Wika naman ni Alas. Iiling-iling naman si Jen. Di naman sila pangit, madumi lang tilang sintinan, dalawang ligo and their clothes, pabalik-balik lang kasi last time nagkaharap kami ganitong clothes din naman ang sinuot nilang 5. Andito na tayo, wika naman nila. Tiningnan ko naman ang puno, malaki ito at may hagdan. Here? Sambit ko naman. Nakangiti naman silang tumango. Astrid, halika na, I am so excited. Sayang-saya na wika na dyan at nauna nang umakyat. Ma'am, mag-ingat po kayo, mataas po yan. Sigaw naman ni Makmak. Di naman siya nakinig at nagpatuloy lamang sa pag-akyat. Ako naman ay kalmado lang pero masaya ako at excited din. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong hideout. Ang ganda, nasa taas ng puno. Anong tawag niyo sa hideout na to? Tanong ko naman sa kanila. Hideout to. Hideout lang. Bahay namin to. Wika naman ni Gasgas. Tatango-tango naman ako. So it means talagang matagal kayong nagkasama? Wika ako naman kay Gasgas. Tumango siya bilang tugon sa tanong ko sa kanila. Dali-dali kami nagtungo sa itaas at pagkarating ko, namangha naman ako sa ganda. Kita ang buong syudad mula dito at langhap mo ang sariwang hangin. This place is a paradise. I want one like this. Noon pa man I dreamed about having a tree house. Wika na Jennifer habang nakangiti ng malapad. Tree house? Ito ba ang laging kinukwento ni Adrian noon sa atin? Wika ko naman habang nakakunot ang noo ko. Yes, ito nga yung gusto niyang ipagawa sa daddy mo. Wika naman ni Jen sa akin. Oo, pangarap niyo yun, diba? Wika ako naman kay Jen. Oo, and you promised us na ikaw ang gagawa dahil busy yung mga parents natin. Sambit naman ni Jen habang nakasimangot. Bata pa naman ako nun eh. Paano ko naman gagawin yun sa'yo? Sambit ko naman. Boss, ito po ang upuan namin. Wika naman ni Burnok. Gawa sa kawain ng upuan nila. Marami ring mga hinog na mangga ang makikita mo sa itaas. Yung upuan nila ay parang swing kaya maganda. Pasensya na kayo ha, hindi kami nakapaghanda. Wika naman ni Ala sa amin. It's okay. Pwede ko bang makita ang loob ng treehouse ninyo? Tanong ko naman sa kanila. Tumango naman sila sa akin. Walang masyadong gamit tong treehouse at walang pintura. Bossing Tisay, nakakahiya makalat po at lumaluma na po lahat ng gamit namin. Wika naman ni Alas. Okay lang, tingin lang naman eh. Wika naman ni Jan. Napilitan naman silang tumayo at binuksan ng pinto. Maganda ang pagkakagawa ng pinto nila, gawa sa kawayan at pabilog pa ito. Totoo nga, luma na ang ginagamit nila. Yung foam, maitim na. Yung mga damit nila nakasabit lang kahit saan. Ang iba, nasa karton naman. Yung sapatos nila, butas-butas. At yung una nila, maitim na rin. They're so kawawa. Wika naman ni Jan. May nakita naman akong pinto na maliit, kaya pumunta ako doon at binuksan. Bumunga naman agad sa akin ang kusina nila. May maliit silang mesa na may 5 maliliit na upuan. May lutuan sila at nakaimbak na kahoy. Yung lutuan nila maitim na, pati yung kawali. Oh, what kind of baso is this? Cup noodles? Wika naman ni Jan. Pasensya na ha, yan lang naman ang kaya namin eh. Tapos yung mga kutsara, puro plastic. Galing yan sa basurahan eh, nilinis naman namin ng mabuti. Wika naman nila. What about your plate? Tanong naman ni Jan sa kanila. Wala kaming plato eh. Nangunguha lang kami ng dahon ng saging para tipid. Wika naman nila. Wala din kayong CR? Tanong ko naman. Umiling sila, tinuro sa amin kung saan sila nagsi-CR. Huwag kayong mag-alala. Pag sweldo ko, bibilan ko kayo ng mga gamit. Wika ko naman sa kanila. Salamat, Bossing Tisay. Nga pala, ano yung plano? Wika naman ni Alas.
Bumalik na muna kami sa harap ng treehouse at doon na namin pinag-usapan ang plano. Ay, sana mabalikan ko sila agad para maging maayos naman at maginawa tong bahay nila. Madali lang naman sa amin ang magmanman. Wika naman nila sa amin. Make sure nyo lang na marami kayong makukuhang litrato. Wika naman ni Jan. Paano po namin gagawin yun? Wala nga kaming touchscreen na cellphone eh. Wika naman ni Butso. Napaisip naman kaming dalawa ni Jan. How much money left? Tanong naman ni Jan. 120k, I guess. Hindi ko binilang eh, kay Apollo namang pera to. Wika ako naman. Bigla namang may naisip akong kalokohan at agad itong sinabi kay Jan. Are you serious? Hey girl, wala tayong pambayad niyan. Wika naman niya sa akin. Relax, akong bahala. Wika ako naman kay Jan. Wait lang, sambit naman na Jan sa akin. What? Inis kong wika dahil kukunin ko na sana ang pera sa bag. Kinakabahan ako. Wika naman niya sa akin. Ano kaya kung manghingi na lang tayo kay Ate Sam? Tanong naman niya sa akin. Di matutuntun tayo dito. Wika ako naman. Di naman siya nakasagot. Yeah, you're right. Sige, let's take it. Wika naman ni Jen. Umiti naman ako nang malapad sa kanya. Magbihis na muna kayo doon at linisin yung mukha ninyo. Let's go to the mall. Masayang wika ko. And kakain din tayo sa restaurant? Masayang wika ni Jennifer. Kitang-kita naman namin ang saya at excitement ng reaksyon ng mga new friends namin kaya natutuwa ako. Ang sarap sa pakiramdam pala na tumulong ka sa iba. Hala pre, first time to, bilisan na natin. Masayang wika ni Makmak kaya nagsialisa naman sila at dali-dali na rin sila na nagsibihes. I can't believe na magagawa mo to. Yung tumulong ka sa mga katulad nila, wika naman ni Jan. I can't believe either. First time ko rin magkaganito eh. Wika ko naman habang manghang-mangha sa sarili ko. Ang kaso lang may mali eh. Nakaw tong ginagawa natin eh. Wika naman ni Jan habang natatawa. Shh! Just shut up! Wika ko naman habang nakangiti kay Jan. Maya-maya pa lumabas na sila, nakabihes at nakaayos na. Yung sapatos nila kahit kalumaan pero carry pa naman. Tara na! Masayang wika naman ni Gasgas. Nakangiti ito at masayang tumango sa kanilang lima. Inalalayan naman nila kami ni Jen. Ayos, bossing nga. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Kalain mo yon, igagaling mo kami? First time sa amin to ah. Wika naman ni Alas habang masayang masaya. Bakit first time? Takang tanong ko sa kanila. First time ulit nangyari to. Dahil simula nung nasa Cali na kami tumira, di ulit kami nakagala sa mall at ibang kainan. Wika naman niya. I feel sorry for them. Ang swerte ko pa rin pala. Ang problema lang di ako marunong makontento at mag-appreciate kahit maliit na bagay man lang. Anong sasakyan natin? Tanong naman ni Jen. Hintay lang muna kayo dito. Tatawag muna ako ng masasakyan natin. Wika naman ni Alas. Tumayo kami at nagantay na ilang minuto lamang. Pumarada na ang dalawang tricycle sa harapan namin. Anong masasabi nyo? Maganda, di ba? Masayang wika niya dahil may disenyo pa kasi ang mga tricycle na dala niya. Pumasok na kami sa mga tricycle. Nabigla ako nang dalawa lang kami ni Jennifer sa loob. Kahit nagsisiksika na sila sa isang tricycle, hindi sila nagtangkang pumasok sa sasakyan namin. Oy, dito yung iba. Maluwag pa naman dito eh. Sambit ni Jan sa kanila. Wag na ma'am, dito na lang kami. Wika naman ni Gasgas. Iiling-iling na lang sa Jan ang dahil sa sinabi ni Gasgas sa kanya. Super gentleman naman nila. Wika naman ni Jan. Umandar na ang tricycle at ilang minuto pa lang nakarating na kami sa mall na paggagalaan namin. Bumaba na kami ni Jennifer. Napangiti kaming dalawa dahil first time namin makagala dito. Minsan lang kami pumuntang Maynila kaya hindi masyadong pamilyar sa amin ang lugar na to. It's so big. Nakakainis talaga si Daddy dahil hindi niya ako sinasama dito noon. Lagi na lang si ate. Inis na wika na dyan. Oh, bossing Tisay, hindi pa kayo papasok? Tanong naman ni Burnok sa akin. Tiningnan ko sila ng ngiti-ngiti din at makikita mo sa mata nilang excited na excited sila. Tara na, wika naman ni Jennifer at kinaladkad na ako. Na makapasok kami, agad kaming nagtungo sa bilihan ng cellphone dahil yun talaga ang sadya namin. Binanan namin sila isa-isa para naman may contact kami sa kanila. Ay bossing, grabe naman to. Kahit si bossing Alas na lang po yung bilhan ninyo. Sambit naman ni Butchok. Oo nga boss, nakakaya naman.
Wika ni Makmak habang nagdadalawang isip na tanggapin ang mga cellphone na binigay namin sa kanila. No need to say that. Tanggapin nyo na yan. Sige kayo, baka magbago pang isip ni Astrid. Pabirong wika naman ni Jennifer sa kanila. Salamat po. Maraming salamat. Wika naman nila. Nang matapos kaming mamili ng mga cellphone, nagtungo kami agad sa mga sapatos para bilan sila ng bago. Binilan namin sila ng tigda-dalawa. Okay na ba to? Tanong naman namin ni Jen. Highs, if only they did not freeze our account, baka madami pa tayong mabibili. Inis kong wika. Hayaan mo na, sambit naman ni Jen. Dami naman ito, mami. Tama na po yan. Wika naman ni Gasgas kay Jen. Take it. Sambit niya at napilitan na lang si Gasgas na tanggapin ito. Maya-maya pa natapos na rin kami sa pamimili ng sapatos nila. Nagtungo naman kami agad sa mga damitan. Kaya pa ba ng budget natin? Ilan na lang natira dyan? Tanong naman ni Jen. 70K? Sambit ko naman. Parang nilipad lang yung pera ni Apollo? Sambit na Jen habang natatawa. Kesa naman gamitin ito sa alak, ay di dito na lang. Mapapakinabangan pa. Wika ko naman. Uy, ang dami na nito, bossing. Isang pantalon lang at isang brief at saka isang damit. Tama na po. Wika naman ni Bornok. Oo nga, bossing. Lalaban lang namin to lagi. Wika naman ni Makmak. Isang dosen ng brief ang bilhin ninyo at kumuha din kayo ng 10 pirasong damit at 5 pantalon. Wika ko naman. Tinulungan sila ni Jen na mamili. Para na silang supermodel dahil pinaparampa sila ng bruhildang to. Ilang minuto lang lumabas agad kami at marami rin silang nabitbit ng mga gamit. Bossing, salamat po talaga. Tama na po ito, sobra-sobra na po ito. Wika naman nila. Doon muna tayo. Wika ko sabay turo sa mga kitchen utensils at iba pang gamit pang bahay. Bumili ako ng foam at yung maliit na couch para sa kanila. Bumili rin kami ng solar at mga baso at iba pang gamit pang kusina. Nag-grocery din at nagtungo sa pagupitan ng buhok para magmukha naman silang tao. Nang makalabas na kami sa mall, nahirapan silang dalhin lahat ng pinamili namin. Kamusta ng pera ni Apollo dyan? Sambit naman ni Jen sa akin. 30K na lang natira. Sambit naman ni Jen habang kinakabahan. Don't you worry, akong bahala. Ako ang haharap. Wika ko naman. Bumuga naman siya ng hangin. Tara na, punta na muna tayo sa McDo. Wika ko naman. Nagtungo agad kami at nag-order na. Nagtatawanan kami habang nagkukwentuhan hanggang sa matapos nga kaming kumain. Umuwi na kami. Sinakay na lang namin lahat ng gamit sa jeep. Kilala naman ni Butchok ang driver ng jeep kaya nakalibre na rin kami. Pagkarating namin sa treehouse, agad naman naming pinalitan ang mga bagong gamit, yung mga luma nilang gamit. Nilagyan naman namin na dyan ng mga wallpaper ang treehouse. Bumili na rin kami ng pintura para sa bahay nila at sila na daw ang gagawa nun pero umangal naman kami para kami na ang gagawa nun. Hays, alauna na madaling araw, sambit ko naman. Bumigat na ang mga talukap ko at nabitawan ko ang wallpaper at nakatulog na lamang dahil sa sobrang pagod.